Marcos Jr. admin, planong mangutang umano ng 3.3 trilyon sa 2027 upang pasiglahin ang ekonomiya. Natawa naman ako pasiglay. Ang budget po natin para po sa 2027 ay 7.2 trilyon. Ang uutangin po ay 3.3 trilyon. Kawawang-kawawa po yung susunod pong presidente kay BBM. Kawawang-kawawa po sa dami po ng nautang. Sasabihin nyo na naman, si Digong din naman, umuutang din. Bakit ka umaangal pag umuutang? Alam nyo po, kakaiba po itong presidente na to. Meron pong Maharlika Fund. Di ba? Para saan po ba yung Maharlika Fund? Ako, pinagtatanggol ko pa yung Maharlika Fund nung una eh. Nanguha po ng mga pondo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para ilagak po sa Maharlika Fund. Nang sa ganun, pag kumita na, makakatulong po sa makakaambag po dyan sa hindi na tayo ganong mangungutang. Wala rin eh. Nangungutang pa rin tayo ng malaki. Mas malaki na po after this year, mas malaki na po yung utang ni BBM kaysa kay Tatay Digong. Kasi ngayon halos pantay na eh. 6 na taon yun. Tandaan po nyo, yung utang po ni Tatay Digong, 6 na taon yun. Eto po, 4 na taon pa lang si BBM, pantay na sila ni Tatay Digong. Ano pa po ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba pa po, nakita nyo naman po, ang lalaki po ng proyekto ni Tatay Digong, kitang-kita po natin. Dito po halos wala tayong makita, kaya ayaw ng bitawan yung Davao kanila eh. Yung Davao na pabahay, kasi halos wala na ngang maipagmalaki. Bibisto nyo pa na hindi pa kanila yung... Mali kasi si Auntie Claire eh. Dinideklara niya kasi na wag mang-agaw ng credit yung iba eh. Pwede naman nilang sabihin nyo na sinimulan ng mga Duterte yan. No? Sinimulan ni BP Sara, tapos nung panahon na ni BBM, pinondohan pa, tinuloy-tuloy. Hindi nyo po pwede. Nasa balita po yan na yung Kalina na yan. Panahon ni BP Sara nung mayor siya niyan. Oh. 3.3 billion ay trilyon po ang uutangin. Kaya kawawang-kawawa eh. Ano pa po? Ano pa ang meron nung panahon ni Tatay Digong na wala ngayon? Pandemya po nun. Kami nga, nagkukwentuhan nga kami sa Birada Aguila kung tigiilang ineksyon ang inabot ng bawat isa sa amin. Tigta-3. O halos lahat tayo, tigta-3. Sa 4,000 po ang isa nun. O, bawat, siguro kung 100, alam ko 100 million. 100 million na bakuna ang binili para sa mga Pilipino. Times 3 o times 4 mo yun. Ganun po kadami yun. Times 3 mo, so 12,000 bawat isa, times 100 million, hindi ko na po kayang kwentahin yun. Malaki po yung ginastos ni Tatay Digong nung pandemya. Bukod pa sa pagbili ng PPE, bukod pa po sa pagbili ng pagbibigay ng ayuda sa mga hindi po government o yung mga private employees. Inayudahan po yan. At mas malawak po yung pagbibigay ng ayuda noon. Kahit po sabihin yung may anomalya, kahit po sabihin yung inimbestigahan, tinurukan pa rin po kayo ng bakuna. Hindi nyo po pwedeng i-deny yan na hindi kayo nagpabakuna. Hindi man kayo nagpabakuna, kasama kayo sa binilhan ng bakuna. Hindi nyo po pwedeng kumpara yung mga... para bigyan kayo ng comparison. Kasi akala nyo pare-pareho eh.
Yung Parmalee, tignan po natin, tanong lang natin, magkano ang involved na pera sa Parmalee issue. Para magka-ideya po kayo. Ang flood control po, trilyon. Ito po, sa Parmalee, magkano? Baka kasi akala nyo parehong trilyon, di ba? Yung sangkot, ayan. Ang halaga ng perang sangkot sa negosyong pharmacy, hindi pharmacy, Parmalee. Pharmacy nakalagay. Natawa naman ako rito kaya sa AI natin. Parmalee, yan. Corruption. Lagay natin yung Parmalee corruption para maunawaan niya. Para magka-ideya kayo kasi sinasabi, may nagsabi kaagad na na akala mo inimbestigahan na yan ito 4.4 billion. 4.1 to 4.4 billion. 4 na billion lang po. Hindi nyo po makukumpara yan sa flood control. 4 na billion lang yung Parmalee. Laking-laki na po tayo noon. 'Di ba? Yan po. Dito po sa flood control, trillion na ang pinag-uusapan, hindi na po billion. Mas malaki pa yung bago sa mga senador na leadership pan, 24 billion yun. Nakikita nyo po, grabe po ang corruption ngayon. Kumpara nun. Di natin sinasabing walang corruption dyan sa Parmalee, pero tignan nyo po, ang laki po ng perang, diferensya ng perang pinag-uusapan natin. Okay. Nasaan na tayo? Sa uutangin. Alam po ninyo, hindi po masama ang pangungutang ng pera ng isang bansa. Di ba? Kasi ang pangungutang po ng pera, puhunan po yan. Para ka negosyante, yung mga negosyante po sa mga nakaranas po magnegosyo, umuutang talaga kahit po yung mga pinakamalalaking negosyante. Halimbawa po yung San Miguel Corporation. Nagpatayo po sila ng kanila yung Bulacan din Yung Bulacan Airport. Sa San Miguel Corporation din yan. Para po maipakita nyo, mapakita ko sa inyo, yung mga negosyante, normal po yung pag-utang. Saan kukuha ng perang pampatayo ng airport yung San Miguel? Yung kinikita niya sa San Miguel Beer at sa mga iba pa niya negosyo, dadaling niya ron? Paano magsusurvive yung kanyang negosyong San Miguel Beer, Red Horse? Kung lahat ng puhunan doon, ipupuhunan niya, hindi po. Uutangin po yun, tapos kikita na naman. Pag natayo na yung airport na yan, kikita na naman si San Miguel Corporation. Inuutang po nila yan. Hindi po yung mga pag ganyang kalalaki. So, ibig sabihin, ang mga negosyante po nangungutang, tapos kikita po yung inutang po nila, kikita po. Ngayon, ganyan din po yung bansa. Panahon ni Tatay Digong, nangutang ba si Tatay Digong? Nangutang. Kinakailangan po, may mapuntahan yung inutang. Infrastructure. Panahon po ni Tatay Digong, naganap po yung malawakang infrastruktura. Tignan nyo, sulit kagad yan. Habang gumagawa ng mga skyway, habang gumagawa ng mga tulay, habang gumagawa ng mga malalaking highway, nasaksihan po kasi natin yan Ako nasaksihan ko yan. Nung before pa si Digong, bago pa maging Pangulo si Digong, napunta na ako sa Mindanao.
Nung panahon ni Digong napunta ako sa Mindanao, nakita nyo lumawak yung mga highway dyan sa Mindanao. Nakaranas po sila ng totoong presidente. Kaya mahal na mahal si Digong ng mga taga Mindanao. Marami pong proyekto si Tatay Digong dyan. Lumawak po yung mga kalye dyan. Alam po ng mga taga Mindanao yan. Hindi lang po Davao ang binuhusan niya, buong Pilipinas. Anyways, ngayon, bakit ka nag-invest sa infrastructure? Kaya ka nag-invest sa infrastructure para maka-attract ka ng mga turista at ng foreign investors. Oh, namumuhunan ka sa infrastructure, pinapakita mo sa mundo, welcome kayo rito sa amin. Yung mga turista, maganda na mga daan namin, no? Mabilis na ang biyahe nyo kung pupunta kayo sa Baguio, etc. etc. Kung pupunta kayo ng Boracay, may maganda na kaming mga facilities. O, yan, makaka-attract. At lalong-lalo na po ng foreign investors. Kaya nung panahon po ni Tatay Digong, dami pong foreign investors dito. Foreign direct investment, napakarami po. O, maging yung paggawain pa lang po, yung trabaho pa lang po, nag-aakit na po ng yaman yan. Yung mismong umutang ka para gumawa ka ng skyway o gumawa ka ng mga tulay o gumawa ka ng kung ano-ano, nagbibigay ka na po ng hanap buhay sa mga tao. Paikot po yan eh. O, halimbawa po, nakapag-hire ka rito. Sa Tarlac, nagtayo ka ng highway, nakapag-hire ka ng 1,000 na yan. Yung 1,000 na yan na sumusweldo, ibibili nila yan sa sari-sari store, makakabayad sila ng utang. Oh, di ba? Uunlad ngayon yung mga sari-sari store, etc. Bibili na. Mahirap pong explain, pero sa madaling salita, pag may trabaho, may pambili yung tao. Pag may pambili, kumikita yung negosyo. Pag kumita yung negosyo, magpapalaki siya ng tindahan. Pag lumaki ang tindahan, magdadagdag ng tauhan. Pag nagdagdag ng tauhan, nadagdagan ng sumusweldo. Pag dumadagdag yung sumusweldo, nadadagdagan yung mga bumibili. Ikot ng ikot ang pera. Pag tumigil po yung foreign direct investment, pag tumigil po yung mga paggawain, kita nyo po, nanghinayang po ako itong MRT-7 na to mula buong Commonwealth na yan. Nung panahon ni Tatay Digong, lahat yan may nagtatrabaho, yung buong kahabaan ng Commonwealth na yan. Ang haba po niyan. Hanggang dito po sa may malaria sa Caloocan. Lahat po yan may nagtatrabaho. So ilan libo po yung kumikita nung panahon ni Tatay Digong, ilan libo po yung nagtatrabaho dyan sa MRT-7, LRT-7 yan. Tenga po ngayon lahat, kukunti na lang. Hindi pa rin po nabubuksan. Imagine niyo kung dyan po binuhos, tinapos po yan, marami na naman pong ma-hire dyan. Yung mga driver ng train, di ba? Magkakaroon ng trabaho, yung mga nagbebenta ng mga ticket o ano man tawag doon. Tapos sa mga estasyon niya magkakaroon ng mga Jollibee, magkakaroon ng mga kantin. Mag-aakyat po nakatenga. Hindi na patapos dahil wala nagtatrabaho eh. Priority kasi lahat yung correct. Ang priority yung flood control. Kaya halos tumigil yung maraming walang trabaho. Swerte nga tayo, meron pang mga, anong tawag dyan? Yung mga call center. Ang dami po niyan, kung libo po na ang nagtatrabaho ron, lahat po yan magme-merienda. Lahat po yan magla-lunch. Lahat po yan sa sweldo. Paikot, sayang eh.
Natigil po lahat. Sino po yung, kahit po sa ibang probinsya, sa Iloilo, nakita ko yung mga ginagawa doon, tigil din. Ewan ko kung ginagawa na uli ngayon. Nakakatakot to. 3.3 trillion na ang inutang. Noong 2026, 2.73 lang. Ngayon halos kalahati na.